mga pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez. Hintuan ninyo ang kaibangan ninyo sa pagnanakaw kasi mamanahin ng mga anak, apo nyo yun. Kawawa sila na iwanan ninyo. Binubuli palagi sa taong bayan at kanilang mga kaklase. Maawa kayo. At isauli ninyo ang pera na ninakaw ninyo sa taong bayan upang ang lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno magsauli din na kanilang pera. Yun lang. Ninakaw nila. Bagsak na po ang turismo ng 25%. Ang trade, wala na rin pupuntahan, 19% at tariff. Ang exchange rate, 60 na. 59 something na. Ang gross domestic product po natin, ang target natin, binabana ng World Bank. 4% pa lang. 45% po ang ibinagsak ng foreign investment. 45%. 5 billion po ang nawala sa stock market from December 2024 to today. Ang bigas, hindi pa rin 20 pesos. At meron pang hahabulin si Ralph Recto, baka doblehin ang bat daw para habulin ang 1.8 trillion para may manakaw ulit. BBM, ano ang ibig sabihin? Budol noon? Budol na naman ngayon. Yes! Marcos, alis dyan. Isama mo na ang intentional cover-up ng mga insertions, aka ICI. Makukulong ng December, bakit? Magre-resign ka na ba? At magpapakulong? Wow! Susuko ka na ba? Wow! Magpapakulong ka na ba? You will plead guilty. Wow na wow. BBM, budol noon, budol na naman ngayon. Marcos, alis dyan! Ayos! Tony Maniluna. Okay. I pity our people. Naawa ako sa ating mga mamayan at sa ating sarili. Kung hindi ito masugpo o ma-minimize ang korupsyon, saan pupunta ang Pilipinas? We'll be falling sa rabin, sabi ni Congressman Paras. Walang mangyayari sa ating mabuti. We are already left out sa Southeast Asia. We are number 3 most corrupt country in Southeast Asia. Naawa ako sa aking mga anak. Their future is uncertain. Mr. President, I call on you, have the conscience and the urgency. Huwag na po magsarswela. Lahat ng guilty, kahit pinsan mo kung merong ebidensya, go after him. That's your duty under the Constitution to faithfully execute the law. Walang kinikilingan. Yan ako mabibilig sa iyo kung mapapakulong mo kay pamilya mo. Based on evidence, not based on politics. This is not about politics. Corruption is about criminal acts. Plunder. Hindi po yan politika. I'm calling on your resignation kung hindi mo kaya. Kung hindi mo na kaya, give it to somebody else who can do it. Ha? Hindi to pang-political my part. I'm a lawyer. So, naawa ako sa ating bansa eh. Bagsak na. Maraming salamat po. Congressman Jane. Mga kababayan, dalawa lang ang tandaan yung sinasabi ni Macoy Jr. Mga kababayan, we have 5,500 flood control project. Palakpakan sila lahat. After 1 week, sabi ng Diyos, ang bugero itong presidente na ito, pabahain ko nga, o paulanin ko nga. O, walang 5,500 flood control. Anong sabi niya? Uy, pasensya na, Na-overwhelm, binangga ng barko.
Oh. Susunod, dumating na ang 2025. Ministro ngayon na, uy, ang daming blanco. Huwag kayong mag-alala. I have the veto power. O hindi ko papalusitin yan. So, tinanong siya, Sir, anong gagawin mo? I have read 4,000 pages. Ha? Walang lulusot, pero 29 billion lang pala. Ha? Pinalusot pa rin ang 250 billion. Tapos sabi niya, mahiya kayo! Palakpakan na naman! Sabi ng iba, Sir, hindi ba mali yung basa mo ng script? Hindi ba dapat sinabi mo, mahiya tayo? Tapos, paano sabi niya, John B., paano na ito? Hindi na natin ito, kamot sa ulo. So yan po, mga kababayan, kung kumakamot ka na sa ulo mo, hindi mo na maintindihan kung anong nangyari sa bansa mo, it's about time to get out of the way so that a brilliant, competent Filipino, whoever she may be, or he may be, for that matter, ay papalit para sasalbahin ang taong bayan, ang sambayanan ng Pilipino. So, mabuhay pa rin ang taong Huwag tayong tumigil habang binubudol tayo, binabastos tayo sa mga kabulastugan na nangyayari ngayon. Mabuhay po ang mga Pilipino. And because of that, Congressman Jing, mga kababayan, November 14, 5 p.m. along EDSA Junction, magsisimula po ang Black Friday protest and noise barrage. Kick-off para sa November 16, 17, and 18 na pagtitipon. 3 pong areas kung saan nyo gustong pumunta. Ang pinakamalaki ay sa Quirino Grandstand. Aabot yan ng mahigit 1 million. Sigurado tayo yan. Pag natuloy yan dyan, ang pagkilos ng kapatirang Iglesia ni Cristo. Ang isa, EDSA Shrine. Doon pwede magsigaw ng Marcos Resign, Marcos Layas, at iba pang issue at sentimiento ng mamamayan. Ang isa ay sa People Power Monument. Hindi ba ito magkakaiwalay? Hindi po. Ito ay parallel solidarity actions. The main action will be in Quirino and the supporting action areas of protest activities on November 16, 17, and 18 ay sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Kasi we are going to respect yung desisyon ng Iglesia ni Cristo na walang political slogans. Maraming salamat at mabuhay po sa inyo.